Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon tungkol sa community ng mayaman. At kaya may background akong mga nakamotor dyan mga kanegosyo. Community yan. Market yan. Pag sinabi kong community ng mayaman, ibig sabihin market ng mayaman. Kaya, pero inano ko na lang sa community kasi pare-pareho yung motor na gamit nila, pare-pareho yung coaching gamit nila, or uniform na gamit nila, school na pinagpapasukan nila. So, community yan mga kanegosyo. Ngayon, kaya ko sinasample yung community mga kanegosyo dahil kailangan, sobrang importante yung community sa pagninegosyo. Eto kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo 'tong video na 'to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang kaya hindi lumalaki yung negosyo mo, ito yung dahilan. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back 2015 mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko kung saan ako graduate ng college, which is sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Graduate po ako ng marketing management mga kanegosyo. After ko graduate, ah, nag-work din ako 2 years as a sales. Pero mas pinurso ko talaga yung mundo ng pagninegosyo. Nagkataon, nung graduate ako ng college, hindi na rin ako umalis sa pinagbo-boarding house ko. Kasi yung boarding house ko, malapit lang yun sa school. So, doon na rin ako nagnegosyo malapit. Kasi doon din ako malapit nakatira sa pinagbo-boarding house ko. Bakit sari-sari store? Una, pambansang negosyo, madali buksan, which is mali pala yun mga kanegosyo. Hindi ko pa alam yung mga, sa gusto ko lang talaga matry yung pagninegosyo. Bakit? Kasi hindi pa ako marunong magluto, hindi ako marunong magluto. So, yun, kaya sari-sari store. Actually, pang-anim akong sari-sari store na nag-open malapit or nakapaligid dun sa TIP. Kumaga, yung competition talagang ano. Pero kung malupit naman serbisyo mo, kahit taasan mo yung benta mo mga kanegosyo, yung markup ko, ako yung pinakamahal. Alam ng mga customer ko yan mga kanegosyo. Ang, ang community yung pinaglilingkuran ko is college student. Mga estudyante ng TIP. Sila yung community yung pinaglilingkuran ko mga kanegosyo. May community ng college student na nagtitipid na kapag tinaasan mo ng piso yung produkto mo, automatic magrereklamo na yun. Walang masama doon sa kanila, nagkataon lang limited lang yung pera nila. Pero kapag ang pinagsisilbihan mong community may pera, kahit magmahal ka or magpresyo ka ng malaki, walang problema sa kanila. Basta malupit yung serbisyong nabibigay mo. Ang dilema pa nga mga kanegosyo, kahit nakapokus in one ka, pero wala ka sa community ng mayaman or nasa masa ka or community yung pinaglilingkuran mo mahirap, walang pera, kahit nakapokus in one ka, kahit mura na yung tinda mo, possible na malugi ka pa rin. Pero kung baliktarin mo mga kanegosyo, wala ka pang produkto, pero meron ka ng community yung paglilingkuran, tuloy-tuloy mo lang silang paglingkuran. Mag-give value ka sa kanila, automatic kapag nagtinda ka ng damit, t-shirt, kahit mag-markup ka ng malaki, bibili nila yun eh. Kasi nag, nagbigay ka muna ng value. So kung wala ka pang produkto ngayon, huwag mo na isipin kung anong produkto ibebenta mo. Isipin mo muna yung community mayaman na paglilingkuran mo.
At hindi rin basta-basta makakapasok sa community ng mayaman, mga kanegosyo. Pinagtatrabahuan talaga yan. The way ka manamit, the way ka makipag-usap, kung intellectual ka ba, kung pasok ka ba sa panlasa nila. So maraming ano pa rin, trabaho pa rin, mga kanegosyo. Trabaho pa rin. Pagtatrabahuan mo pa rin. At yung nasa picture, mga kanegosyo, community siya ng mga may-ari ng Harley Davidson. May mga motor na mga mura. Ito yung community ng nagtitipid. Walang masama sa kanila, mga kanegosyong paglingkuran. Pero mas paglingkuran natin yung community ng mga may-ari ng Harley Davidson na nagmumotor. Kasi automatic yun, may pera yun. At kahit mag-mark up ka ng malaki sa produktong ibebenta mo sa kanila, bibili nila to, mga kanegosyo. Kasi may pera sila eh. Wala namang problema sa kanila kung magkano yung i-mark up mo dyan. Basta automatic, paglingkuran mo muna sila. Mag-give value ka muna sa community nila. Kaya kung umabot ka man sa dulo ng video na to, mga kanegosyo, huwag natin kakalimutan yung community ng mayaman. At focus in one, syempre. At kung dumadaan tayo sa pagsubok ngayon bilang negosyante, huwag natin kalimutan mag-pray. At syempre, ingat tayong lahat, mga kanegosyo. Peace.